Eto na nga guys, yung newest, cheapest, and one of the most affordable Samsung ngayong 2025. Yes, eto yung pinakamura guys sa kanilang pinakabagong lineup. And this is a Samsung A07. Pagdating sa kanyang presyong 4,000 to 5,000 pesos, eto guys ay meron ng surprising na specs. Unang-una is yung kanyang MediaTek Helio G99 na processor. Wala pang nakakagawa nun for this price. Parang unistock ata lahat. But yes, MediaTek na to. Tapos, meron pa siyang 50MP na main camera, 5,000 mAh sa battery with 25 watts of fast charging, and ano pa nga ba? Well, yan yung pag-uusapan natin ngayon dahil nga magkaroon tayo ng full review and sasabihin ko sa inyo kung ano yung kanyang mga strengths, kung saan siya malakas talaga, and kung meron siyang downside. Siyempre, hindi ko palalagpasin to. Dito sponsored. Kaya naman, simulan natin to in 3, 2, 1. Let's go! Yo, what's up guys? I'm JP and this is JT TV. Now, before we start, I just want you to know na meron tayong ongoing giveaway na tong Samsung A16 and the Samsung Tab A9. Also, parang eto rin yung magiging pangatlong giveaway natin. So, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. September giveaway nga pala to and alam nyo na, monthly tayong namimigay. So, you know, sayang naman. Now, as you can see, bagong-bago yung kanyang packaging dito. Napakagandang pang-gift. Kaso lang, ang nipis. Walang laman. Diba? Ganito talaga yung mga Samsung ngayon. Diba? After unboxing, eto na nga siya guys. Yung cellphone, nakabalot, and yung mini box. Nandito sa mini box yung kanyang SIM ejector pen, mga paperworks, and yung kanyang USB-C to Type-C na cable. So, kailangan pang bumili ng adapter na meron ding USB-C para magamit mo to. So, yes, wala siyang kasamang adapter, wala siyang case, kulang-kulang. Nilagay sa rip. And this is the smartphone. Just look at that, diba? What a beauty. Eto nga pala guys ay nasa kulay na purple. Meron ding isang option which is yung black. Pero eto nga, kinuha ko to dahil nga bago siya. And also, maganda, diba? Just look at that. Eto nga guys is Samsung A07 4G sa color na purple. Again, meron ka pa isang option na black. Eto guys ay merong plastic back, plastic frame, and glass front. Dito guys ay baba nakalagay yung kanyang 3.5mm port, microphone, Type-C port, and yung kanyang speaker grills. Dito naman sa right side, makikita natin na napakaganda ng kanyang frame dahil nga meron siyang parang bump dito kung saan nakalagay yung kanyang volume markers and yung kanyang power button / fingerprint scanner. Napakaganda nito guys dahil nga malalaman mo talaga kaagad kung saan nakalagay yung kanyang mga buttons. And dito naman sa left side, matatagpuan natin yung kanyang SIM card tray which is nagso-support ng 2 SIM card plus 1 SD card. Yes, pwede pa rin siyang ma-expand. But yes, talking about the storage here, eto guys ay merong 2 option na available which is 464 and 4128. Currently, ang presyo nito is 4,600 pagdating sa kanyang 464 and 5,200 man pagdating sa kanyang 4128. Now, nasa inyo na yan kung anong mas gusto nyo, kung 64GB is enough or 128GB ba. Pero yes, merong chance na pwede nyong mabili etong phone ito sa mas mababang presyo. Basta dyan sa link kayo bibili. Now, furthermore, etong phone ito ay merong IP54 water and dust resistance. Yes, 5 na yung ingress protection niya pagdating sa dust. So, hindi na po ito basta-bastang mapapasukan ng mga alikabok. And 4 naman pagdating sa water, so hindi pa rin po siya masyadong safe masyado. Okay lang po siyang mabasa ng mga splash or rain, pero hindi po siya pwedeng ilubog talaga. For me, pagdating sa design feature naman, halos same lang sila ng A06. Meron pa rin tayong pattern dito sa kanya likod. 2 cameras here. Katabi nito yung kanyang flash. Yes, medyo mas maganda siyang tingnan. Mas premium yung dating niya and yung color niya as well. But halos same lang po talaga ng Samsung A06 when it comes to its build quality. So, kung ayaw mo nun, siguro magiging ayaw mo rin to. Pero, kung gusto mo naman nun, mas magugustuhan mo na etong phone na to. Medyo sayang lang dahil nga yung ibang mga brands nag-offer na ng mga drop resistance and mga iba pang mga features pagdating sa build. Kahit nga dual speaker, wala to. Pero yes, dun siguro nag-focus yung iba. Eto naman si Samsung, hindi masyado. Now, let's talk about its display. So, halos magkaparehas lang din po to pagdating sa display niya compared sa Samsung A06. This phone has 6.7-inch PLS LCD display with 720p HD+ resolution and 90Hz refresh rate. Yes, 90Hz pa rin siya. Medyo makapal din yung kanyang mga bezels, especially dito sa kanyang bottom part. And hindi pa rin po siya punch hole. Yes, notch pa rin yung nakalagay dito sa kanyang display. And for me, okay lang po siya. Hindi po siya ganun kapangit. And syempre, hindi rin po siya ganun kaganda. Ang nagustuhan ko talaga pagdating sa mga display ng Samsung is that even though pagdating dito sa kanilang entry-level phones is that bright pa
pa rin, or I think medyo mas angat pa rin when it comes to the brightness of the display. Merong mga phones at this price point na napakadilim, napakadim, hindi mo talaga ma-enjoy yung kanilang mga display. Pero eto guys, bright na po siya. Makakanood ka na ng mga movies na gusto nyo and kung ano mang mga videos yung papanoorin nyo. Also, with the 90Hz refresh rate, okay na rin po siya. Smooth na rin po yung pag na-navigate nyo dito. And also, for my experience lang, halos same lang naman sila sa mga 120Hz na mga smartphone na nasa ibang brand, like yung mga mura. But yes, kung kitang-kita talaga ng mga mata mo, or like napaka-sensitive ng mga mata mo pagdating sa refresh rate, mapapansin mo talaga na medyo lacking with just the 90Hz refresh rate. That is why for me, hindi po to masasabing best. Okay lang po siya, decent lang po siya for its price. Hindi ako masyadong nag-expect dahil hindi naman talaga to 10,000, 9,000, 5,000 pesos and below lang po yung kanyang presyo. Dito naman tayo sa kanyang best part, and etong phone na to guys, meron siyang ma-offer na hindi ma-offer ng iba't ibang mga brands, and this is the longevity. Mahabang lifespan. Si Samsung lang yung naglalagay ng up to 6 major Android updates sa isang entry-level device. Napakalupit, di ba? Pero makakaabot pa siya ng up to Android 21. Ganon ka-generous si Samsung pagdating sa kanilang updates. Now, with the One UI 7, smooth na yung UI na to. Hindi po siya Go Edition. Ito ay isang full Android talaga with the MediaTek Helio G99 with octa-core CPU up to 2.2 GHz and Mali G57 MC Truman pagdating sa kanyang GPU. Now, that processor is gamit na gamit dati sa mga smartphone na around 8,000 to 10,000 pesos. Ngayon, 5,000 pesos na lang and andito na po siya. Tinest ko to sa Antutu benchmark and nakakuha na po siya ng 401,000 dito, which is okay na talaga. Pagdating sa mga daily tasks like text, tawag, SOCMED, wala na talagang problema to. Hindi na to napaka-slow or napaka-loading, yung kailangan mo pa talagang mag-wait na ilang seconds para mag-open lang yung mga apps. Hindi po to ganon. Yes, medyo delayed po siya when it comes to opening apps. Like kung napaka-arte mo talaga, gusto mong open ka agad, pagka-click pa lang, hindi po yun possible with this phone. Dahil nga eto ay meron labang eMMC pagdating sa kanyang storage type. But when it comes to gaming naman, I think lamang na lamang to compared sa mga other phones at this price point. Dahil nga again, with the G99, makakapaglaro na talaga to ng mga sikat na games dito sa Pilipinas. Like Mobile Legends, Call of Duty, Honor of Kings. Playable na po yan with this phone. Dito sa Mobile Legends guys, meron na po siyang Ultra Graphics with high frame rate. And as you can see here, smooth naman po siya. Playable na playable. And I think mag-enjoy ka pa rin dito sa Mobile Legends with this phone. Yes, medyo magkakaroon ka ng problema pagdating sa multitasking. Like kapag gusto mo talagang nag-gaming tapos back, SOCMED muna, tapos gaming ulit. I think medyo mahihirapan kang gawin yan with this phone dahil nga meron lang po siyang 4GB of RAM. And kailangan mo talaga ng malaking RAM para makapag-multitask. Now, I'm not saying na hindi ito enough pagdating sa gaming dahil nga ginawa ko naman yan dito and it's a success. Yes, as you can see, okay na okay po siya overall para sa akin. And I think marirecommend ko na to para sa mga naghahanap na isang budget phone for Mobile Legends. Dito naman sa Hawk, eto guys, ay meron ng Ultra Graphics with Ultra Frame Rate and as you can see, playable pa rin po siya, makakapatay ka pa rin ng kalaban and also walang masyadong malag and frame drops. Dito naman sa Call of Duty, eto guys, ay merong medium graphics with high frame rate. Now, as you can see, okay pa rin po yung Call of Duty dito. I think this one has the best experience when it comes to 5,000 pesos and below. Playable yung Call of Duty dito guys. And even without dual speaker, enjoyable pa rin naman overall yung aking gaming dito sa Call of Duty. Smooth na smooth po siya and okay na okay talaga para sa akin when it comes to these games. Etong si Samsung A07 4G. Yes, yun talaga yung lamang or dito talaga nag-focus si Samsung when it comes to this phone. Kailangan niyang lamangan lahat ng iba't ibang mga brands pagdating sa processor dito sa presyong ganito. And I think nag-succeed sila. Helio G99 pagdating sa presyong 5,000 pesos. Tapos, meron pang up to 6 major Android updates. Wow! Samsung, nag-iba ka na. Hindi ka na overpriced. But yes, if you're not a gamer, I think mas ma-recommend ko pa to para sa inyo for the long run. Dahil nga again, hindi naman talaga to isang gaming phone para maglaro ka lang ng maglaro. Or like even after 2 years, makakapaglaro ka pa rin smoothly. Hindi po ganun kalakas yung processor na to. Sakto lang po siya for gaming, but for other tasks, okay na siya. Dagdag ko na lang din na pagdating sa aking pagda-download netong mga apps na ginamit ko dito, napakabilis ng kanyang connection with my Wi-Fi guys. Like legit, one of the best cellphone na ginamit ko pang download ng apps. Napakabilis niya mag-download actually. So, kung gusto mo yon, magugustuhan mo etong si Samsung A07. Now, let's talk about the battery. So, eto guys, meron ng 5,000 mAh sa battery with 25 watts of fast charging. Now, yun ay kapag
kapag makakabili ka ng 25 watts din na adapter. Yes, kailangan mo ng fast charging adapter para mapagana yung fast charging niya. But when it comes to using this phone, aabot ka talaga ng 1 day dahil nga, yung napansin ko pagdating sa mga Samsung guys is that medyo mas makunat yung kanilang battery. Bakit? Well, it's because hindi masyadong battery consuming yung kanyang mga ginagamit like the PLS LCD display, tapos hindi pa punch hole, and yung Helio G99 naman, hindi rin ganun ka battery consuming. That is why for me, makunat talaga yung battery nitong phone na to even with the 5,000 mAh. Now, dati, napakalaki na ng 5,000 mAh, pero ngayon guys, I think aabot pa tayo ng up to 15,000 mAh. Yes, yun na yung mga ginagawa ng mga smartphone companies ngayon. Hindi ko alam kung bakit or like grabe na talaga yung pangangailangan ng mga tao ngayon na kailangan ng ganun kalaki na battery. But yes, with this phone, makunat na po siya, decent na yung kanya battery. Now, with the charging naman, aabot ka lang na around 1 hour and 25 minutes charging this phone from 0% to 100%. Mabilis lang din. Now, let's talk about the camera of this phone. Medyo nagustuhan ko talaga yung camera nitong phone na to. With a 50MP main camera and 8MP selfie camera, makakakuha ka na po ng decent shots. Natural yung kanyang colors, hindi saturated, hindi rin smooth. And kapag ginamit mo yung kanyang 50 megapixels na resolution, pagdating dito sa kanyang camera settings, is that sharp na rin. Or pwede mo na rin i-zoom yung inyong mga photos. Dahil nga okay or maganda na yung kanyang resolution. Para sa akin, isa to sa mga smartphone na dapat yung tingnan when it comes to the camera. Pagdating sa presyong 5,000 pesos below, kumpleto na po to. Meron itong pro mode, night mode, food mode, panorama, slow motion. Yes, meron pa siyang slow motion. And even hyperlapse. Yun yung kabaliktaran ng slow motion. Parang time-lapse. But yes, nag-enjoy naman ako dito sa camera itong Samsung A07. Kailangan mo talagang i-angle ng mabuti para, you know, mas maganda yung pagkakakuha ninyo. Para sa akin naman kasi talaga, kahit na ano pang ganda ng camera ng smartphone mo, kung hindi ka marunong kumapture ng photo, eh hindi ka talaga makakakuha ng magandang larawan. And now, pag-usapan naman natin yung kanyang video quality. So ito guys ay makakakuha na ng 1080p at 30fps, both main camera and selfie camera. And ngayon, try natin. Now, eto naman guys yung video quality using the Samsung A07. Ano tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Now, try naman natin yung kanyang selfie. So, ito naman yung kanyang selfie video camera. Okay ba? Comment pogi kung okay. Pogi si JP. Now, para sa akin guys, dito sa studio ko, hindi masyadong accurate yung kanyang color production. Pero, pag lumabas naman kayo, especially outdoor, tapos merong natural lighting, maganda rin yung makukuha mong videos using this phone. So, sa mga nagbabalak na gumamit ng Samsung A07 pang video, okay na rin po siya. Pagdating sa kanyang presyong 5,000 pesos, wala na akong masabi. Kung magme-mention lang ako ng mga smartphone ng mas pangit dito, napakadami. Baka bukas pa tayo matapos. But yes, this is one of the best phone that you can get for the camera. Now, let's talk about the caveat or yung mga cons or yung mga pagkukulang nitong Samsung A07. So, unang-una, wala po siyang charging adapter. Number 1. Number 2, wala po siyang dual speaker which is mas maganda sana kapag meron na. Number 3, hindi pa po siya punch hole display na katulad ng mga smartphone for this price. And PLS LCD lang po siya kung saan kapag hindi talaga direkta sa inyong mamata, medyo nagdidim or hindi masyadong kita. Ganun kapag PLS. And I think so far, yun lang naman. Para sa akin, mananalo pa rin yung kanyang mga pros which is napaka-okay na processor, pwede na pang gaming, and meron ding napakagandang camera which is 50MP na. Nasa sa inyo na kung 464 or 4128 yung kukunin niyo, pero syempre mas mura yung 464. But yes, maglalagay ko ng link down below. Again guys, marami ako nakikitang mga nagsisend ng screenshot kung legit ba, tapos magsisend sila ng 1,000, 3,000 pesos ng smartphone, tapos yung SRP 6,000, 7,000 pesos. Scam po yan. Huwag kayong maniwala kaagad. Kahit na same yung name, kahit na same yung larawan, kapag hindi mall, hindi official store, huwag kayong bibili. Sasayangin nyo lang yung pera nyo. Kaya naman, if you're planning to buy this phone, link down below. Nasa description box or makiklik nyo rin yung parang basket dyan sa ilalim ng video. Now again, don't forget to subscribe dahil nga meron tayong ongoing giveaways. And this is the third one. Whoa. So tatlo na. Napaka-exciting. Sino kayong mapipick ko? Uy, hindi ko na mention. Magpipick ako ng winner sa aming Facebook page. Kaya naman syempre, mas maganda kapag nakafollow kayo doon. And if not, hindi nyo malalaman na kayo yung nanalo. Diba? Sayang naman. That's it. I'm JP and this is GTTV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.